Magandang araw sa iyo, kaibigan. Muli, ito po si William, ang iyong kaibigan na may kapansanan. Bakit di natin pag-usapan ngayong kaibigan ang ganda at katuparan ng ating mga pangarap? Iilan ba sa atin yung nakita mo ang sarili mo isang gabi na nakatingin ka sa langit, nakatanaw sa mga bituin sa langit, at nangarap na balang araw, isa doon ay makamit mo? Ganon ka ba, kaibigan? Ang topic natin ngayon is to answer the question, paano ba matutupad ang mga pangarap? Alam ko marami ka na sigurong narinig ng mga tips or nabasa mga payo kung paano matutupad ang mga pangarap. At I'm sure, may mga point naman ang lahat ng yon. Dadagdagan ko lang ito ng tatlong mga pundasyon siguro na mas importante higit kailan pa man, hindi lang para matupad yung pangarap mo, kundi para ikaw mismo sa sarili mo ay maging inspirasyon sa mga taong tumutupad ng kanilang mga pangarap. Una dito ay ang tapang or courage. Nag-stick sa akin yung nadinig kong quotation from Oprah Winfrey na sabi niya, "The only courage you need in life is the courage to follow your dream." Sa mga hindi nakakaalam, si Oprah po ay isang black person na nagsimulang mahirap, lumaki sa Mississippi, USA sa isang panahon na malakas ang diskriminasyon sa mga black person at sa mga babae, at siya pa ay na-abuse as a child. Pero she grew up to be one of the giants of the world na napakalaki na impluwensya. Para sabihin niya na tapang ang kailangan natin una para pamuhunan na ng ating mga pangarap, naniwala ako. Kasi minsan, di ba, kung nasaan ka man ngayon at kung nasaan patungo ang pangarap mo, parang ang layo ng distansya o hindi mo makita yung koneksyon. So, ang unang puhunan sa pagtupad ng pangarap, ayon sa kanya, ay yung tapang. Again, the only courage you need in life is the courage to follow your dream. Now, pangalawang tip ko para sa iyo ay yung kapitbahay ng tapang, at ito ang determinasyon. Ang unang-unang motto na natutunan ko nung ako'y batang-bata pa ay yung gasgas na linya na try and try until you succeed. I'm sure narinig mo na ito na maraming pagkakataon, hindi ba? Pero meron siyang wisdom eh. Ang konsepto kasi ng pagkakaroon ng pangarap is to never give up. Kahit anong mangyaring balakid, kahit anong pagsubok, kahit gaano kahirap, kahit gaano ka-imposible, yung lumalaban ka at hindi ka sumusuko would bring you closer to your dream. Determinasyon, kaibigan. Pangatlo at pinaka-importante sa lahat para sa akin, at alam kong hindi lahat ay nabibilang itong tip na to sa kanilang pagbibigay ng payo tungkol sa pangarap, ay ang Diyos. Dapat may Diyos. Dapat kasama ang Diyos. Dapat kapanalig ang Diyos. Sabi ng psalmist sa Psalms 37:4, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart." Kapag kasama ang Diyos sa iyong paglalakbay sa pagtupad ng iyong mga pangarap, magiging tama ang lahat, magiging may saysay ang buhay, kasi narinig ko din naman yung kasabihan na it's lonely at the top. May mga tao makapagpapatunay na natupad naman ang lahat ng mga pangarap nila sa buhay. Pero kung bakit hungkag, kung bakit kulang pagdating nila doon sa tuktok, it's because nakalimutan na bahagi ng pagtupad ng kanilang mga pangarap ang kalooban ng Diyos. So higit sa tagumpay, kaibigan, ang dalangin ko sa iyo ay isang buhay o pangarap na may saysay. With that, I wish and pray that all your dreams would come true. Hanggang sa muli.